mag-assume kayo ng location ng R. Kahit saan nyo naman ilagay yung R, okay lang. No? Kahit anong direction ng R, okay lang. No? Assumption lang naman. So, saan nyo gusto papuntahin yung R? To the right or to the left? To the right. Saan mo ilalagay? Somewhere here, 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 here. Kahit saan naman pwedeng ilagay, di ba? Basta assume nyo to the right. So, 1, 2, dito, 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 dito. Saan nyo gusto? Sa pangalawa. Sige. Hindi, sa taas gusto. Dito ko lang. Tinanong ko pa, no? Okay lang. Tapos, syempre, nahanap naman natin is yung location niya from the x-axis. No? Di ba, hindi siya makatotohanan. Okay lang. So, syempre, ang gagawin nyo dyan, kapag resultant, dalawa lang yung gagamitin nyo pag parallel. Summation ng forces is equal to the resultant, and then the summation ng moment at any point is equal to the moment produced by the resultant. So, unahin natin yung resultant. So, ang i-assume natin is, in-assume natin to the right positive, no? Kasi to the right yung nilagay natin. So, assuming to the right positive. So, R, ano yung mga forces to the right? Nandiyan si 650. Minus. So, magkano yung resultant? 100. So, ibig sabihin, tama yung assumption natin. Hindi yan yung tamang sagot. 5 points. Ay, 10 pala yan. Kaso maliit lang. Tapos, next. Ang sabi natin, ang moment na pinoproduce ng resultant at point B is equal to the moment na pinoproduce ng mga components. So, ano i-assume natin? Dito tayo mag-moment kay B. Assuming clockwise, positive. So, ano yung moment na pinoproduce ng resultant? Si R. Ano yung moment arm niya? From point B. Sinulat ko na. Assumption lang kung nasaan si R. Ano yung moment arm ni R? From point B. X. Tama? Yung resultant yan no? Equals. Ano yung pinoproduce na moment ni 650? Clockwise, no? So, ano yung moment arm ni 650? 1, 2. Tama? Plus, minus. Kasi yung 250, magpo-produce ng counterclockwise. Minus 250. Ano yung moment arm niya? 600. Minus 300. Ano yung moment arm niya? 180. So, substitute mo lang yung R. This is 100. So, magkano yung bar X? Yan ay location ni resultant from point B. 900 ba? 900. So, ibig sabihin, mali yung location, no? Mali lang yung pwesto ni R. So, siguro nandito lang siya, no? Ay, gumalaw. So, parang nandito lang pala dapat siya. Ayan. Oops. Okay, deletean mo na lang to. Pangit lang yung drawing, no? Pero yun nga, kung na-assume nyo naman na tama na may assumption mo, nasa pangalawa siya, so tama pa rin naman yung drawing mo, no? So, kung in-assume nyo na baliktad, for example, pinapunta nyo dito si R, so assume to the left positive. Kung in-assume mo lang na ganyan. So, ibig sabihin, R is equal to negative 650 plus 300 plus 250. Ang makukuha mo, negative yung R. Ibig sabihin, mali yung assumption nyo. So, yung tatandaan nyo ha, kapag nagkaroon kayo ng negative na force, ibig sabihin, mali yung assumption. Ito, hindi ko alam kung paano nyo sinolve to. Paano nyo sinolve to? Tama ba? Nag 2 equations, 2 unknowns kayo dito. Tama. Okay, very good. Okay. So, ang sabi dyan, find the value of P
and F so that the four forces shown in the figure produce an upward resultant force of 300 pounds acting 4 meters. So, ibig sabihin, nandito daw siya 4 meters, no? Ay, pumaling. 4 meters daw. So, ibig sabihin, acting upward, tama? Na may value na 300 pounds. Tapos, ano yung distance niya dito? 4. Okay, paano yung ginawa niya dito? Ang ginawa natin ay summation ng forces vertical. So, ano yung mga forces vertical? Summation ng forces is equal to the resultant, assuming upward positive kasi yung resultant upward. So, ano yung mga forces upward? Si P. Tama? Minus F minus 100 plus 200 is equal to 300. No? Kasi yung resultant yan eh. So, simplifying, we have P minus F is equal to 200. So, this is our first equation. Okay? Next equation, mag-moment tayo kay point A. Summation ng moment at A nung produced by the components is equal to the moment at A produced by the resultant. No? Barignon's theorem. So, ano i-assume natin na direction? Ano yung pinoproduce na moment ni R? Counterclockwise. O sir, counterclockwise ang gamitin natin. Counterclockwise, positive. Ano ba ginagawa niya? Negative? Sige, okay na kahit negative yung counterclockwise niya. Pero ito, sabi ko nga, assumption. No? Assume. So, ano i-assume natin dyan? So, si RA, ito, iikot si P. Tama? Magpo-produce ng counterclockwise. So, ano yung moment na pinoproduce niya? Positive, negative? Positive. Kasi in-assume nga natin na counterclockwise, positive. Sige na nga. O, clockwise, positive. Okay na. Ha? Ang hirap naman dito magano. Assume nga lang. O, si P. Ano yung pinoproduce na moment ni P? Negative. O, the negative P. Ano yung moment arm niya? 2. Si F. Ano yung pinoproduce na moment ni F? Positive. O, plus F. Ano moment arm? 5. Minus 200. Ano moment arm ni 200? 7. O, equals yung moment ni resultant. 300. Ano yung pinoproduce na moment ni 300? Negative, no? Negative 300 times 4. O, simplify lang natin. So, we have negative 2p plus 5f is equal to, this is negative 1, 2 plus 1, 4. Okay, so how to solve for P and F? Gamit lang kayo ng 2 equations, 2 unknown. 1, negative 1, 200. Negative 2, 5, 200. Magkano po? 400, 200. Kung ginawa nyo, inassume nyo naman na na clockwise, counterclockwise positive. So, ito magiging positive, negative, positive. Parehas lang. Parehas lang. Kung ano talaga yung saan kayo mas masasanay. Kung ano yung mas gamay nyo, okay lang. Ito baka may nakaisip din na solution nyo na to. So, di ba sabi nyo upward 300. Na baka lang naisip nyo to. Di ba ito ay 4? So, ano yung distance nito? Simula kay P. 2. Ito 1.
then resultant. Si Van sabi natin, yung moment na pinoproduce ni resultant equal sa moment na pinoproduce ng mga force at any point, no? So, for example, dito ako nag-moment, point B. So, the summation ng moment at B produced by the forces is equal to the moment at B produced by the resultant, no? So, assuming clockwise positive, no? O, nag-moment ako dito kay B. So, ano yung pinoproduce na moment nito ni 100? Dito ako nag-moment kay B. O, clockwise, no? Ay, counterclockwise. Minus 100 times 2. Si P, may moment arm pa ba? Wala na. Si F, plus F. Ano moment arm ni F? Simula kay point B. 3. Minus 200. Ano moment arm ni 200? 5. Equals to negative 300. Ano yung moment arm niya? From point B? 2. O, magkano si F? Shift solve. $200. O, sir, o, pwede pa rin naman ulit tayong mag-moment. Saan nyo gusto? Gawa ka ng point. O, sa F. Dito ka naman mag-moment sa F. Point C. So, summation ng moment at C produced by the force is equal to the moment at C produced by the resultant. Assuming clockwise positive. So, ano yung mga forces na magpo-produce ng clockwise? So, unahin mo si P. Tama? So, ano yung moment ni P? Moment arm 3. Si 100 minus, tama ba? Minus 100 ang moment arm 5. Si 200 counterclockwise, negative 200 times 2. Yung resultant, ano yung pinoproduce na moment ni resultant? Positive, no? So, 300, ano yung moment arm niya from point C? 1. Ano yung nahanap? P. Magkano yung P? 400. Dapat, no? Magkamuha na. So, yun yung ano lang. Pwede nyo ding solution para ma-eliminate yung ibang force. Siyempre, alam ko naman na basic na sa inyo yung ganong solution.